like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Kinaumagahan, sinabi ni Bond na ayon kay Henry ay nakatakas ang Stone Rat, kaya tila naroon ang mga taong iyon para linisin ang sitwasyon. Idinagdag niya na dahil dito, ang taong pinakanababalisa ay si Mark Aubert. Nagtanong si Van kung bakit kakabahan si Aubert, at ipinaliwanag ni Bond na ang ideal na kinalabasan ay ang hindi makatanggap si Mark Aubert ng anumang ulat mula sa mga lalaking ito. Dahil hindi makakaasta ng padalos-dalos si Aubert habang wala pang ulat, mas mabuting ipadala na rin ang mga taong ito kay Count Eisen. Iminungkahi ni Bond na magiging perpekto itong ebidensya para muling akusahan si Mark Aubert kung makakapagtestigo sila na pinagbantaan sila ng mga taong may tato na ahas sa katawan. Sinabi ni Van na magandang ideya ito at ganoon nga ang gagawin nila. Sinabi ni Bond na maaari niya itong iulat mismo, pero baka matagalan dahil kailangan pa niyang humingi ng backup mula sa kapital. Iminungkahi niya na dalhin na lang ang mga ito kay Henry at itinanong kung hindi ba mas mabuting si Henry na lang ang gumawa nito dahil nakatagpo na nito si Count Eisen, para mas mabilis. Sumang-ayon si Van at sinabing ihahanda niya ang karwahe. Pagkatapos ay napaisip si Van kung dapat ba siyang bumalik sa Vivaldi. Dahil sa awa, nagutos ang emperador ng mga pinakamahusay na manggagamot sa palasyo para gamutin si Aubert. Dahil dito, ang sugat na punit hanggang kilikili nito ay tuluyang gumaling. Sa sobrang inis ni Aubert kay Eisen, bamulong ito na nakakairitang tao si Eisen at hindi siya makapaniwalang nalinlang siya ng isang hanggal. Tumayo si Salura sa tabi niya at humingi ng paumanhin. Nagbuhos si Aubert ng inumin sa mangkok ng aso at sinabi kay Salura na magkaiba ang trabaho sa personal na bagay, sabay aniaya ng isang toast, bagaman idinagdag niyang malamang ay hindi ito umaasa ng toast. Nakatayo si Salura habang hawak ang mangkok at tinanong ni Aubert kung ayaw ba nito dahil mangkok ito ng aso. At tubiling uminom si Salura mula rito. Tinanong ni Aubert kung wala pa ring balita mula sa ikatlong unit. Sumagot si Salura na ang ikalimang unit ay nawasak at ang ikatlong unit na ipinadala para maglinis ay nawasak din. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Aubert at naisip na ibig sabihin nito ay pinutol ng kaaway ang braso ni Harem at winasak ang buong unit, nagtaka siya kung si Eisen ba ang may gawa nito. Naniniwala siya na mahigit isang taon na itong pinaghahandaan ni Eisen. Sinabi niya kay Salura na pansamantala ay huwag muna silang gagalaw tungkol sa problema sa supply ng Selgira at sa halip ay sisimulan na nilang atakihin si Count Eisen, at iniutos na tipunin ang lahat ng puwersa maliban sa mga knight. Sa Vivaldi, tinanong ni Ten si Henry kung bakit hindi ito bumalik kasama ni Van. Nagtanong si Henry kung anong ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Ten na pumunta si Van sa Selgira para makipagkita sa kanya at itinanong kung nagkita ba sila. Bamulong si Henry na tila nagkasalisi sila at naisip na tiyak na narinig na ni Van ang buong kwento mula kay Bond, kaya mas mabuting maghintay na lang doon. Sinabi niya kay Ten na mula ngayon, ang 10 million gold, na ang mamamahala sa paghahatid ng supply sa Selgira. Nagulat si Ten at nagtanong kung bakit biglaan ito. Ipinaliwanag ni Henry na ang industriya ng pintura ay kumikita ng malaki mula rito. Tinanong ni Ten kung anong gagawin niya sa industriya ng pintura. Sumagot si Henry na makakatagpo sila ng mga tulisan sa daan at papatayin ng mga tulisan ang lahat ng iba pang mercenary at maging ang mga ngalakal. Tinanong ni Ten kung ayos lang ba na baguhin ang mga bagay ayon sa gusto nila kahit na ipinagkatiwala ng imperyo ang usapin sa Mercenary Guild. Sumagot si Henry na hindi, at ipinaliwanag na kaya nga siya magtatayo muna ng kumpanya para maging kwalipikado rito. Idinagdag niya na balak naman talaga nilang gumawa ng kahit isang kumpanya balang araw. Sinabi rin niya na hindi na nila kailangan ng karwahe o mga empleyado dahil ang pagpapadala sa Selgira ay mag-isang gagawin ni Hageler. Naguguluhang nagtanong si Hageler kung sigurado ba siya. Sumagot si Henry na kukuha siya ng isang subspace pocket para magamit nito sa pagdadala ng mga gamit doon at sinabihan itong ituring na lang na pagsasanay sa pangungabayo. Sabay dagdag na wala nang ibang mapagkakatiwalaan nito kundi siya. May kumpiyansang sumagot si Hageler na ipaubaya na ito sa kanya. Sinabihan naman ni Henry si Ten na pupunta siya sa Mercenary Guild at inutusan itong pumunta sa Merchant Association para irehistro ang Million Company na pagmamay-ari ng 10 million gold. Sa Mercenary Guild, nakipagkita si Henry sa guild leader.
Nagtanong ang pinuno kung sino siya. Galit na nagtanong si Henry kung alam na ba nito. Naguguluhang nagtanong ang pinuno kung anong ibig niyang sabihin at kung sino siya. Isinaad ni Henry na alam niya ang tungkol sa industriya ng pintura na naghahatid ng supply sa Selra. Nababalisang nagtanong ang pinuno tungkol sa industriya ng pintura at kung may kinalaman ba si Henry rito. Naglabas si Henry ng kutsilyo at ibinaon ito sa mesa kung nasaan ang kamay ng pinuno, kaya mabilis itong napaiwas. Sinabi ng pinuno na ipapaliwanag niya ang lahat at nakiusap kay Henry na maawa sa kanya. Isinaad ni Henry na tuwing aalis ang industriya ng pintura para sa resupply mission, ang mga mercenary guard ay nawawasak 2 sa 3 pagkakataon. Gayunpaman, ang mga ngalakal ay laging nakakaligtas at ipinagpapatuloy ang parehong misyon sa loob ng mahigit 1 taon. Hinawakan ni Henry ang kanyang espada at sinabing magtatanong siya sa huling pagkakataon kung alam ba ng pinuno ang lahat ng ito. Nagsimulang magmakaawa ang pinuno, lumuhod, humingi ng paumanhin, at sinabing akala niya ay ayos lang ang lahat dahil walang nagsasalita tungkol dito. Naisip ni Henry na kung ang lalaki ay pinilit lang ng mga nasa itaas, baka pinatawad pa niya ito. Pero base sa reaksyon nito, na-realize niya na tamad lang talaga ang pinuno na magulat o mag-imbestiga. Isinaad ni Henry na wasak na ang industriya ng pintura at mula ngayon, ang Million Company na kaanib ng 10 million gold ang mamamahala. Sumagot ang pinuno na ang desisyon ay nasa Merchant Association na hiniling ng imperyo, hindi sa guild. Naglabas si Henry ng espada at nagtanong kung ibig bang sabihin ay hindi niya ito magagawa. Nagmakaawa ang pinuno at sinabing may koneksyon siya sa presidente ng Merchant Association at siya na ang bahala rito. Naisip ni Henry na mas kapaki-pakinabang ang kapangyarihan kaysa sa batas at ang natitira na lang ay ang maghanap ng subspace pocket. Samantala, sa gabi, ang Viper Knight na si Hiram ay pumunta sa Magic Tower ayon sa utos ni Sir Salura. Naisip niya na kinakabahan siya dahil narinig niyang kakaiba ang mga wizard doon. Naisip din niya na wala siyang choice kung gusto niyang mapagaling ang kanyang naputol na braso. Kahit pakiramdam niya ay walang nakatira doon, napansin niya ang isang mensahe na nag-uutos sa mga bisita na isulat ang pangalan ng taong hinahanap nila. Naisip niya na simple lang itong kailangan at isinulat ang pangalang Draenloak. Lumitaw ang kakaibang magic energy sa harap niya. Ito ay isang call list, isang artifact na nagpo-protekta sa privacy, at isang magic portal ang nabuo sa harap niya. Mula sa portal, may lumitaw na figure. Tumayo si Draenloak sa harap ni Hiram at nagtanong kung sino siya. Binati siya ni Hiram at ipinaliwanag na siya ang pinuno ng Viper Knight 5th Unit at napunta roon dahil sinabi ng kanilang commander na baka magamot ni Drain ang kanyang braso. Hiniling ni Drain na makita ang kanyang armor at sinabihan siyang sumunod. Habang sumusunod, nagtanong si Hiram kung saan sila pupunta. Sinabi ni Drain na malapit na sila. Na-creating sila sa isang magic portal at nagtaka si Hiram kung bakit itim ito, hindi gaya ng nauna. Sinabi ni Drain na pupunta sila sa lugar kung saan magagamot ang kanyang braso. Tila natatakot na nagtanong si Hiram kung anong lugar iyon, sinabing kailangan niyang malaman bago pumasok. Sumagot si Drain na iyon ang Retrogression Tower. Sinabi ni Hiram na hindi pa siya nakarinig ng ganoong lugar sa palasyo. Ipinaalala ni Drain na kailangang maayos ang braso. Sinabi ni Hiram na gusto niya itong maayos. Pumasok si Drain nang hindi na nakikinig. Nagtaka si Hiram kung wala na ba siyang choice kundi sumunod, at pumasok siya sa portal ng may pag-aalinlangan. Sa loob, ang lugar ay luma at sira-sira. May mga bungo na nagkalat at mga bangkay na nakabiti na ikinatakot niya. Malugod siyang tinanggap ni Drain sa Retrogression Tower. Maraming kamay ang lumapit sa kanya. Samantala, sa mansyon ni Ten, bumalik si Van sa Vivaldi at sinalubong ni Henry. Sinabi ni Van na kahit nagkasalisi sila, narinig na niya ang mga detalye mula kay Sir Bond. Kinilala ito ni Henry at sinabing hindi na niya kailangang magpaliwanag. Napansin niya na hindi niya inaasahang magpapadala ng cleanup squad at iminungkahing asikasuhin muna ang mga bangkay. Sa loob ng karwahe, pagkakita sa mga bangkay, tinakpan ni Henry ang kanyang ilong at sinabing kailangan nilang pigilan ang mga ito sa pagnanakaw. Gumamit siya ng magic sa mga bangkay. Paglabas, nagpasalamat si Henry kay Van sa pag-asikaso sa squad para sa kanya. Sinabi ni Van na mahirap ito dahil sa amoy, pero tiniyak na ayos na ang lahat.
Nagtanong si Van tungkol sa pagbisita ni Henry kay Eisen. Sinabi ni Henry na malamang ay nagpatawag si Eisen ng isang accusation meeting at nanggulo doon. Nagtaka si Van kung si Aubert, bilang kalaban, ay madali bang maloloko ng isang gaya ni Eisen. Sumang-ayon si Henry, pero idinagdag na baka mas lumala ang relasyon nina Aubert at Eisen. At dahil kay Van, mayroon na naman siyang dahilan para puntiryahin si Aubert. Nagtanong si Van kung ipapaubaya na naman ba ni Henry ang mga bagay kay Eisen. Kinumpirma ito ni Henry at ipinaliwanag na dahil 2 unit na ng Viper Knights ang nawasak, tiyak na susubukan ni Aubert na alamin kung sino ang nasa likod nito. Nagtanong si Van kung anong gagawin ni Henry, at sinabi ni Henry na simple lang, ibibigay nila muli ang mga bangkay kay Eisen para ito ang masisi sa lahat. Kung malalaman ng iba na nagtagumpay ang resupply mission, kikilalanin nila ang mercenary group. Napansin ni Van na ang grupo nila ang tanging nakaligtas at sinabing may sense kung gustong makipagkita ni Eisen sa kanila. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at iminungkahing umalis na agad patungong Baen, sabay hiling kay Henry na hayaan siyang sumama sa pagkakataong ito. Sumang-ayon si Henry pero nagbabala na magiging delikado kung pupunta si Van ng ganoon dahil kilala siya ni Eisen. Nagtanong si Van kung anong dapat niyang gawin. Iminungkahi ni Henry na baguhin ng tuluyan ang kanyang hitsura. Naguguluhang nagtanong si Van kung anong ibig niyang sabihin. Itinanong ni Henry kung nakarinig na ba ito ng magic na tinatawag na plastic surgery. Nagtaka si Van kung iyon ba ang beauty magic na tanging mayayamang ginang lang ang nakakakuha, at nagtanong kung maaari din bang mabago ang kanyang ilong. Kinalaunan ng gabi, naggayuma si Henry kay Van at sinabing tapos na rin sa wakas. Ipinakita niya kay Van ang salamin. Tumingin si Van sa sarili ng may pagkamangha at sumigaw, gulat na gulat sa resulta. Tumuloy sina Henry at Van pabalik kay Count Eisen dala ang mga bangkay ng Viper Knights. Para sa transportasyon, ginamit nila ang ball ni Clever. Pagdating nila sa pasukan ng palasyo, kitang-kita ang takot ng mga gwardya nang makita si Henry. Si Van, na napakagwapo na matapos ang plastic surgery, ay mahinahong nagtanong kung may problema ba at sinabing naroon sila para makipagkita sa Count. Habang pinapanood ang kampanteng kilos nito, bumulong si Henry na tila nasa magandang mood si Van matapos magbago ang hitsura. Nilapitan sila ni Vatican at binati siya ni Henry, sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Bastos na nagtanong si Vatican kung anong kailangan nila sa pagkakataong ito. Sumagot si Henry na gaya lang ng dati. Tumalikod si Vatican at sinabing wala si Count Eisen dahil may inaasikasong negosyo. Sa sandaling iyon, dumating ang karwahe ni Count Eisen. Bumaba siya na mukhang iritado at pagod na pagod. Pagkakita sa kanya, naisip ni Henry na tila hindi naging maayos ang takbo ng mga bagay. Binati siya nina Henry at Van. Nagtanong si Eisen kung bakit sila naroon sa ganitong oras. Sinabi ni Henry na nagdala siya ng bagong ebidensya ng maling gawain ng Viper Knights. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Eisen at nagtanong kung sino ba talaga si Henry. Mahinahong sinabi ni Henry na nagkataon lamang ito. Ipinaliwanag niya na ipinadala niya ang kanyang second-in-command sa Selre para sa negosyo at muli nilang nakasagupa ang Viper Knights. Kinwestiyon ni Eisen kung inaasahan ba ni Henry na maniniwala siya roon. Sumagot si Henry na nagdala rin siya ng rekomendasyong sulat mula kay Chief Bond at iniabot ito kay Eisen. Naisip ni Henry na kung si Mark ito, tiyak na malaki ang gantimpala para sa ganitong ebidensya. Pagkatapos ay sinabi niyang naiintindihan niya kung bakit nagdududa si Eisen sa kanya at ipinaalala rito ang braso na kasama sa naunang ebidensya. Sinabi ni Eisen na natatandaan niya ito. Ipinaliwanag ni Henry na hinayaan niyang makatakas ang may-ari ng brasong iyon at tiyak na ipinaalam ng lalaking iyon kay Aubert. Dahil doon, nagpadala si Aubert ng cleanup squad sa Selger para sirain ang ebidensya at iwasang mabuko. Nagtanong si Eisen kung ang mga lalaking dala ni Henry ay ang cleanup squad na iyon. Kinumpirma ito ni Henry at sinabing dinala niya sila para magamit muli ni Eisen bilang espada. Na-realize ni Eisen na ang pagkabigo ng accusation meeting ay hindi dahil kay Henry, kundi dahil magaling manlinlang si Aubert at maling ibinuhos niya ang galit kay Henry. Idinagdag ni Henry na sa pagkakataong ito ay hindi na ito mababaliwala ni Aubert dahil hindi ito mga magnanakaw kundi mga opisyal na knight na nagpapatatag sa ebidensya. Biglang bumuti ang mood ni Eisen. Sinabi niyang gagantimpalaan niya muli si Henry.
Sumagot si Henry na hindi niya kailangan ng ginto o pilak sa pagkakataong ito. Tahimik na naisip ni Van na ang pagtanggi sa gantimpala ay lalong magpapa-inter sa mapagmataas na si Aizen. Tumingin si Aizen kay Henry at nagtanong kung tinatanggihan ba nito ang kanyang pabor. Sumagot si Henry na mayroon siyang think time na kahilingan na mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Tumawa si Aizen at pinagsalita siya. Sinabi ni Henry na ang kanyang kahilingan ay ang sarili niyang buhay, na ipinapaliwanag na natatakot siya kay Mark Hubbard.